Talaga mga kababayan yung kasabihan na when it rains it pours. Makita niya Mr. Maravillas. Ito yung balita kahapon sa Philippine Daily Inquirer. Sara Duterte, Zulaika Lopez, disbarment looms. Patong-patong na po ang problema ni Sara Duterte. Kaya laging galit. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Magandang gabi, Mandaluyong! Ayusin natin ang Pilipinas. Ayusin muna ninyo yung mga kaso na kinakarap ng tatay ninyo, ni Sara Duterte, ni Pulong. Sunod siguro si Baste kasi may nag-expose na isang journalist from Davao na ang sabi sa seminar 1 million per day. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Talaga mga kababayan yung kasabihan na when it rains it pours. Makita niya Mr. Maravillas. Ito yung balita kahapon sa Philippine Daily Inquirer. Sara Duterte, Zulaika Lopez, disbarment looms. Patong-patong na po ang problema ni Sara Duterte. Kaya laging galit. Yung pa-ismail-ismail niya, kahapon mga kababayan, nang mag-appear doon sa DOJ para sa kasong inciting to sedition in grave threats, yung pagbabanta sa ating Pangulo. Cover man lang po yon, malinaw na cover. Stress na masyado mga kababayan. Stress na si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Pinasok nila yung stressful na buhay na sana hindi man ganon. Kaya lang pinili nila na pumasok sa stressful na buhay mga kababayan. But anyway, before natin pag-usapan, kasi kahapon, grand rally ng alyansa, ang daming tao po. Malayo yung PDP laban na 2,000 lang. More than 20,000 ang attendance mga kababayan sa Mandaluyong. But before that mga kababayan, dito muna tayo sa joke time natin. Para iwas stress, padala ni Jean Cleofe de la Cruz. May magkaibigan, si Pepe at saka si Juan. Sabi ni Pepe kay Juan, samahan mo anya ko kasi akyat ako ng ligaw. Akyat ako ng ligaw kay Ana ngayon. O ngayon, sabi ni Pepe, para niya magustuhan ako, kailangang magpakitang gilas tayo. Dapat ma-impress sa akin yung nililigawan kong si Ana. Ang gawin mo anya, lahat ng sasabihin ko tungkol sa akin, dudublihin mo para ma-impress yung nililigawan ko. Walang problema, sabi ni Juan. Approve. Pagdating doon kay Ana, sabi ni Ana kay Pepe, ang ganda naman ang kutsi mo. Batin agad si Juan para ma-impress. May 3 kotse pa niya si Pepe. Mas mamahalin kaysa dito niya sa dala niya ngayon. Ang gagandaan niya. Napansin naman ni Ana si Pepe na may suot na kwintas. Sabi ni Ana, ang gandaan niya ng kwintas mo. Batin agad si Juan. Marami niyang alahas pa yan. Si Pepe. Mas malalaki kaysa sa suot niya. Pinodobli talaga po. Para ma-impress si Ana. Tapos, sabi ni Ana, Pepe, bakit parang may an-an ka rito? At saka dito sa sa may pisngi mo, bakit parang may an-an ka? Batin agad si Juan. Hindi lang niya yan dyan sa mukha. Buong katawan niya, tad-tad ng tad-tad ng anan at buni. Galis. May galis mo niya yan. Sabi kasi po, kung anong sabihin ni Ana tungkol sa kanya, dublihin. Hindi lang niya sa mukha ang anan niya. Buong katawan tad-tad. May galis pa yan, buni. Hindi pa nakapag-propose si Pepe kay Ana. Busted agad. Anyway, joke man lang po, baga kababayan. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos.
Pag hindi, qualified ka pa rin sa December. Sa grand draw natin, 10,000 pesos na yung ating cash prize. Di boy, no? Kahapon po yung grand meeting di Abansi, ginanap doon sa mismong lungsod ni Ben Abalo sa Mandaluyong. Talagang dinumog po ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung buong alyansa. Yan, hanggang doon. Tingnan naman po ninyo ang dami ng tao. So sabi mga more than 22,000 ang nagsiksikan mga kababayan para suportahan ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya tama yung sinabi ng isang yung presidente mismo ng Okta Research. Hindi lang basta panalo ang alyansa ng Bagong Pilipinas. It will win big. Baka nga lang po hindi 8, kundi baka 9 o 10 ang makapasok sa alyansa. Sa Magic 12 mga kababayan. Or baka 10 pa. Kasi yung mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tuluyan ang isinumpa si Amy Marcos saka si Camille. So 10 na lang mga kababayan. Yan panoorin natin mga kababayan. Yan matindi yung crowd. Okay guys, so live tayo ngayon sa 31 dito sa million po ito. Mandaluyong at makikita natin, ayan. Video ng 31 million movement. So meron tayong magandang view. Diba? Napakarami mga kababayan. So Alyansa Rally po to sa Mandaluyong dito sa yan ang crowd mga kababayan. Si Ben Abalo, 10 na lang. Wala na si Camille Villar pa ho. Nagsarili na rin ng kampanya si Camille. Siksikan po. Diyan si Andrew E. Mga supporters ni Ben Abalos. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Magandang gabi, Mandaluyong! Alam niyo po, alalang-alala ko po itong lugar na ito. Ito na yung napuntahan kong pangatlong rally po dito sa inyo sa Mandaluyong. Sa iba't ibang kampanya ko. At lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming salamat po. Ito po ay nakarating na sa kahuli-hulihang pagtitipon natin dito po sa kampanyang ito. Kaya nais kong pasalamatan, hindi lang po kayo ng tiga Mandaluyong. Kung hindi po lahat ng nagpakita ng suporta sa Team Alyansa habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Naman po kami na umiikot at nagkakampanya, na-inspire po kami, nagiging inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang Bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa Bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Alam niyo po, siguro panahon na, dahil po, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung maalala ninyo,
nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw ang pagkakaisa, unity. Kailangan sa aming pananaw, sa aking pananaw at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya importante talaga na walang makapasok po sa pro-China. Kasi yung mga pro-China palaaway. Yung pinuno kasi ng pro-China group, yung Team Kadiliman, mga kababayan, laging galit at palaaway. Kaya sabi ni Yussi Castro, parte ka niya sa problema ng Pilipinas. Diniritso na po, mga kababayan, diritso ng sinupalpal si Sara Duterte. Yun man talaga po. Yun ang totoo. Si Sara ang problema ng ating bansa kasi walang tigil sa panggugulo at paninira sa ating administrasyon. Sabihin man baga, wala dang kakayahan yung ating administrasyon, yung namumuno yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Yussi Castro, di ba niya ikaw yung namuno sa DepEd? Anong nangyari sa DepEd? Pinabulok mo niya yung mga pagkain sa DepEd? Ang daming problema. Ang hindi mo man lang niya na solusyonan. Sino palpal po? Anyway, balikan natin yung ating Pangulo sa kanyang speech po sa Grand Meeting di Avance sa Mandaluyong kahapon. Kagabi pala. Kaya ko po isinisigaw ang pagkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pag-unlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas. Ibig sabihin ng ating Pangulo, patuloy ang mapayapang Pilipinas, dapat wag nating iboboto po yung nanggugulo lang sa ating bansa. Yung mga politiko na full of negativities, yung mga politiko na hindi man yung interes ng ating bayan ang pinaglalaban, kundi interes ng isa lang na pamilya. In worse, interes po ng dayuhang foreign power. Interes po ng China. Yan ang malinaw dyan po. Pag ganon, babagal po ang ating pagunlad. Pag may nanggugulo, kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo, magkaisa tayo. Kaya lang itong grupo, mga kababayan ni Nadigong, ayaw man makipag-isa. Gusto mang-isa. Hindi kasi makapaghintay ng 2028. Kaya nanggugulo po. Ang magandang takbo at kaunting ginhawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong balita. Marami po akong magandang maibabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Amy Marcos saka ni Sara Duterte po na binabalot na tayo ng kadiliman. Sila po ang binabalot ng kadiliman, sila man lang po. Pero ang Pilipinas po, kitang-kita na po ang liwanag. Ang dumilim po yung pangarap ng may mga personal na ambisyon. Hindi para sa ating bayan, kundi sa kanilang sarili. Yan ang malinaw po Pumantay na po tayo sa China, mga kababayan. Kaya yung mga agents ng China rito, mga politiko, walang tigil sa panggugulo po at paninira sa ating Pangulo kasi na-insecure sa atin yung China. Inabot na natin po, napantayan natin sa GDP growth. One of the fastest economy tayo. Asian economy ngayon. Based sa statistics, you see, ito yung pinapaliwanag ng ating Pangulong Bongbong. Sa Asia po, tayo ay Kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung po ang aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman,
mula sa 1.8. Pag tuloy-tuloy kasi pong naayos yung ating bansa, wala nang pag-asa yung mga kalaban ng ating Pangulo. Yon ang kanilang inaalala. Pag nagtagumpay ang ating Pangulo, siyempre kung sino yung i-endorse ng ating Pangulo as successor, at alam nila kung sino, kaya matindi ang paninira nila kay Martin Romualdez. Kaya si Amy Marcos, mga kababayan, diretso ng siniraan yung sarili niyang kadugo. Yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Siya po Romualdez, ang nagpapatakbuhan niya ng ating bansa. Hindi man Marcos, kundi Romualdez Araneta. Pati yung apelyido ng nanay niya, na middle name niya mismo, ni Amy Marcos, pinagkanulo na, ipinagpalit kay Sara Duterte doon sa latest advertisement niya. Ganon katindi po. Grabe selos nila, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Kaya ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo. Kasi pag tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansa, ano pa yung ipagmamalaki nila? Wala na silang issue. Di ba po? Madaling sabi, utak talangka po. Crab mentality. Yan ang sabi ni Jose Castro. Huwag maging utak talangka. Huwag maging anay. Huwag maging isip bata. Yan sa press briefing ni Jose Castro. Ituloy natin ang talumpati ng ating Pangulo. Na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan bumababa, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating senador. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga lahat na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa isang bansa, ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinabaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Ito yung walang tigil na sinisiraan ni Sara Duterte. Hindi siya masaya. Hindi daw siya tutulong. Hindi man kailangan ng tulong mo. Ang iniingi sana ng ating mga mamamayang Pilipino ay yung tumigil kayo sa inyong panggugulo. Kung wala ka nang naitulong, wala ka na lang dapat na gagawing panggugulo. Tumahimik ka na lang. Kaya lang talagang desperation ang namamayani, mga kababayan, sa mga Duterte dahil sa masyadong yung inaakusa nila sa ating administrasyon, sa ating Pangulo na gustong mag-perpetuate sa power. Ang katotohanan, sila yung nag-iisip ng ganon. You see? Kaya walang tigil sa panira, mga kababayan. O ngayon, sabi natin kanina, when it rains, it pours. May disbarment case, mga kababayan. Sina Sara Duterte at saka si Zuleika Lopez. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung kwento. Ano? Sara Duterte, Zuleika Lopez, disbarment looms. You see? Lahat ito dahil sa kagagawa nilang masasama. Balikan muna natin yung ating Pangulo. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin
ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Pagandang-paganda na po ang kalagayan ng bagong Pilipinas. Gustong ibalik po sa lumang kalagayan ang ating bansa nitong si Sara Duterte. Gusto niya lumang pag-ugali, yung pag-ugali nilang masama. Ayaw baguhin. Itong mga kandidato nila na may lumang pag-ugali, na mahilig manira po, never kayong paluluko sa kanila, mga kababayan, na makaupo pa sa posisyon. Isweldohan natin, hindi man tutulong sa pagpaunlad ng ating bansa, kundi maninira lang po. Payag kayo sa gano'ng public official na nagsisweldo, hindi man nagtatrabaho, kundi naninira lang sa mga kalaban nila sa politika. Walang patutunguhan ng ating bansa pa ganyan. Tuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Kinakagalit nila ni Sara Duterte yung ginagawa ng ating presidente, ng ating Pangulo, nagbibigay ng ayuda. Yung binibigyan po ng ayuda ng ating Pangulo, pinakikinabangan nila, may real identity, may transparency po, hindi tulad ng paggastos ng confidential funds na yung mga intended beneficiaries, mga chichirya po, fictitious name, yung mga kumubra. Alam na ninyo kung sino kumubra noon. Kaya nga po na-impeach si Sara at hindi niya ito pinapaliwanag, hindi niya ina-address, iniiwasan niya na pag-usapan. Kaya ang ginagawa niya, diversionary tactics. Kahit nga po yung impeachment na gustong i-file sa ating Pangulo, diversionary tactics po yun. Siya yung dapat na ma-impeach na nang tuluyan sa pamamagitan ng conviction sa Senate trial. Pagkatapos, yung kanyang supporter na si Cardema nag-file din sana. Sabi, babalik sa Martes kasi wala man pong nag-receive ng kanyang impeachment complaint na gusto sanang i-file. Diversionary tactics, mga kababayan. Imbes na frontally, i-address yung mga akusasyon laban sa kanya. Matalino na po yung ating mga mamamayang Filipino. Hindi po, no amount of propaganda at paglihis sa issue ang makakalimutan na lang ang totoong issue ng lipunan, yung pagwaldas po sa confidential funds. Kaya pinag-iinitan po itong pinakikinabangan na ayuda ng ating mga mamamayang Filipino. Bakit ka nagagalit sa pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno sa mga mahirap? Na yung mga binibigyan po, real people, hindi mga kaluluwa, hindi mga chichirya. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, nung May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Ito sana yung inassign ng ating Pangulong Bongbong Marcos
Nagtiwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Sara Duterte. Yun pala, hindi man niya kaya. Pagkatapos ngayon, sinasabi ni Sara, yung ating Pangulo daw, walang kakayahan. Ikaw yung malinaw na walang kakayahan na magtrabaho ng maayos. Hindi mo na ayos yung DepEd. Paano pa ang buong Pilipinas? Tama? Parang si Epe, yung kandidato niya sa pagkasenador, gustong ayusin yung Pilipinas. Yan ang kanilang kampanya po sa PDP Laban. Hindi nga ninyo maayos yung buhay ninyo. Pamilya mo hindi maayos. Ayusin natin ang Pilipinas. Paano mo maayos ang Pilipinas? Kaya walang tao po dito. Nag-meeting si Kitty Duterte. Ay, play ko po ito. Ayusin daw yung Pilipinas. Hindi nga maayos yung buhay ninyo. Kaya kayo nasasangkot sa kung ano-anong problema, kaguluhan, kasi hindi maayos. Hindi maayos yung pagpalaki. Lumaki sa pagmumura. Lumaki sa pakikiaway. Tapos sabihin mo, ayusin natin ang Pilipinas. Nilangaw. Akala ko maraming tao dahil todo sigaw si Kitty-Kitty. Ngayon ang pagtitipon nila, mga kababayan. Sigaw ng sigaw, mga kababayan, sigaw na. Wala man audience po. Ilan lang po, mga tao. Walang mga nagpakaupo. Ayan si Kitty. Sigaw ng sigaw. Ayusin natin ang Pilipinas. Ayusin mo na ninyo yung mga kaso na kinakarap ng tatay ninyo, ni Sara Duterte, ni Pulong. Sunod siguro si Baste kasi may nag-expose na isang journalist from Davao na ang sabi sa seminar 1 million per day yung gastos. 350 million. Seminar lang. Tapos yung kalsada, Davao Coastal Road, 1.64 billion pesos per kilometer yung gastos. 8 to 10 times daw. Sa usual na cost, imagine ganun ka, kay expensive. 8 to 10 times more expensive. Kasi the usual cost, sabi mga kababayan, 140 to 200 million man lang per kilometer ang dapat na cost ng pagpapagawa ng 4-lane na kalsada. Panahon daw ito ni Digo. Kaya walang base itong mga sinasabi nila. Ayusin yung Pilipinas. 6 years yung lumipas. Imbes na maging maayos yung ating bansa, marami po ng buhay na nasira. Permanente. 30,000 victims ng EJK. Ito yung inaayos po ngayon ng ating bansa. Galit sila kung bakit nakipag-cooperate sa Interpol yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Obligado po tayo. Lahat ito consequences ng kanilang mga maling ginawa. Tapos kinagagalit nila yung ating Pangulo. Ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Yan sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang Pilyas sa mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kompleto ang kagamitan. At alam naman po natin ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo
Kahit yung dati, yung sweldo, napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ang kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ginawa natin, itiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Ito yung mga hindi nagawa ni Sara Duterte. Pagkatapos, gustong magpresidente, yung sa DepEd, isang departamento, hindi na niya ayos. Assuming mga kababayan. Mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path, at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break. Para naman ang ating mga guro, napakasipag na po, ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga namin binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Malamang mauna pa yung mga DDS pumunta doon. Pero pagka-avail ng mga services na to, hindi pa rin magbabago yung kanilang masasamang ugali. Sisiraan pa rin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Ganon mga kababayan. Meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At kung pag-ausapan naman natin ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panampanindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas, at yan po ay ipaglalaban po natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Yan po ang sinasabi nilang kuting. Di ba? Ang totoo po, isang matapang na tigre ng norte yung ating Pangulong Bongbong Marcos. He is a strong leader. Ang patunay na strong leader yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hanggang ngayon, Pangulo pa din siya. Sabi ng mga DDS, hanggang Pebrero na lang. Tapos, in-adjust nila, malapit na niya. Basta malapit na. Walang pizza. Ang patunay po na strong leader yung ating Pangulo, yung sinasabi nilang maisog na leader po, na-deliver na sa dahig. Yung spiritual advisor po ng maisog na leader, nauna nang nakahawla
Si Pacquiao. Di ba? Paano naging kuting yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Paano naging weak leader? Sila lang po ang nagsasabing weak leader. Pero ano inabot ninyo sa weak leader? Di ba iyakan kayo? Yan kasi masyado ninyong minamaliit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos sabi ni Amy, hindi man daw Marcos ang gobyerno ngayon. Ang kumukontrol ng gobyerno, Romualdez Araneta. Siniraan yung sarili niyang kapatid. Pati yung kanyang sariling apelyidong Romualdez, na apelyido ng kanyang nanay, pinagkanulo ni Amy. Ganon katindi. Mga kababayan, ang pagkalaso ng isipan ni Amy kay Digong at kay Sara Duterte. Nakita ninyo ang masamang impluensya ng masamang kaibigan. Pati sariling kapatid, pinagkanulo. Iboboto ninyo ang isang ganyang uri ng tao. Kung yung mismong kapatid, kadugo niya, ipinagkanulo, how much more tayo na hindi nila kaano-ano? Nagets ninyo? Yung kapatid, sariling kapatid, pinagkanulo, tayo pa. Never. Kailangan kastiguin natin itong si Amy Marcos sa kanyang mga maling ginagawa. Napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ating bansa. Wala silang tigil sa paninira. Kaya po, sa puntong ito po, ay kailangan po ipaliwanag bakit ko po pinag-iisa-isa lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo, alam niyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama at hindi tumutulong sa atin unang-una mga LGU, mga local government, yung mga mayor hanggang sa barangay captain. Kailangan magkasama talaga, kailangan ulit nagkakaisa. Pero doon sa malalaking bagay na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanino tayo tatakbo? Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador natin. Kaya po, kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na. Ngunit, alam naman po natin, ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko at ito po ay marami pang kailangan gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Yan ang rason kung bakit mayroon tayong alyansa. Kailangan ang pagkakaisa sa pagsulong sa ating bansa. Ngayon, dito na tayo kay Sara Duterte. Nasabi dito sa balita, Sara Duterte, Zulaika Lopez disbarment looms. Sabi dito sa report ng Inquirer, in a development that has sent ripples through Philippine legal and political spheres, Vice President Sara Duterte is facing disbarment complaints, while her former Chief of Staff, lawyer Zulaika Lopez, has been accused of actions that some legal experts say could merit disbarment. These controversies arise from alleged misconduct related to the handling of confidential funds, interactions with constitutional bodies, and violations of lawful orders, raising serious questions about adherence to legal ethics and the rule of law. Sabi po ng isang kilalang abogado, si Lorna Capunan, I have a strong belief that Duterte's disbarment is justified, adding that Lopez should also face the same consequences or consequence for her actions. Si Sara, finailan na talaga siya. Noon pa, nung manggulpi siya ng isang sheriff. Pero ngayon, may panibago siyang disbarment. Final ni last year pa, final ni Larry Gadon. Sabi ni Larry Gadon, kung ako nga anya na disbar, na kung titingnan, hindi man masyadong seryoso kaysa sa ginawa ni Sara Duterte. So dapat lang anya madisbar itong si Sara. Ganon din yung paniwala mga kababayan ni Atty. Capunan. Yan ang sabi rito. In an interview, Capunan weigh in on the seriousness of the allegations, agreeing that the grounds for disbarment against Duterte are valid. When asked directly if Duterte deserved to be disbarred, Capunan responded emphatically, oh yes, in fact, lawyers have been disbarred for less. She detailed various reasons lawyers have faced disbarment in the past, including intemperate language, failure to return monies,
to the client, immoral conduct, criticizing the Supreme Court, gender-insensitive language, and disrespect for authority. Lopez, who formerly served as Vice President Duterte's Chief of Staff, has faced significant legal scrutiny. While she is not currently facing a formal disbarment complaint, legal experts, including Kapunan, have expressed belief that her actions could constitute grounds for disbarment. Lopez was cited in contempt by the House of Representatives for allegedly lying during a congressional hearing on confidential funds. Lawmakers accused Lopez of giving inconsistent statements under oath regarding the OBP's budget allocations and transactions. Ayan po ang sinasabi natin, when it rains, it pours talaga. Ang lahat ng aksyon na to, wala mang ibang sisisihin kundi sila kasi gawa-gawa nila ito. Consequence ng kanilang mga masamang aksyon, misbehavior, lalo na po yung paggastos ng confidential funds. Matindi yun, mga kababayan. Kaya si Sara Duterte, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po mga kababayan. Sa Monday, eleksyon na po, number 1 sa Senado. Ilagay po natin, i-shade natin, Ben Abalos. Sinasabi ko sa inyo, i-number 1 ninyo po si Benhur Abalos. Personal siya na ini-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy po tayong umaakyat sa mga survey. Benhur Abalos, number 1 sa Senado. Ayan po. Kandidato natin para sa Senado, Benhur Abalos, number 1. Ito ang kandidato natin para sa Senado, Benhur Abalos, number 1. Hanggang ngayon na lang po yung kampanya, kaya sagad-sagarin na natin. Sa Monday, eleksyon na po, huwag din yung kalilimutan, huwag sasayangin yung boto. I-number 1 ninyo kaagad, Ben Abalos po sa pagka-senador. Sabi natin, siya po yung magiging talagang katuwang ng ating Pangulo sa food security at iba pang mga gusto niyang i-implement na mga projects para po sa bagong Pilipinas. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinindigan ko ito kung ako'y congressman. Pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko itampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at gumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.